What's up mga kaberks? 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 Good evening dito sa Finland mga kaberks. Kagagaling ko lang sa trabaho. 8:30 na ng gabi, kararating ko lang. Pagdating ko dito sa bahay, merong text si Kero. Meron siyang pa-order na 4 na yema cake mga kaberks. Para bukas. So ayan, magagawa tayo ng yema cake mga kaberks. Kahapon may pa-order kaming 2. Ngayon, 4. And then, bukas, may pa-order pa akong puto at kutsinta. So, for the business tayo, mga persons. For the goal ang ating business, mga kaberks. So, mag-uumpisa na ako dahil ako yung inaantok na. 8:30 na, mga kaberks. Actually, 8:40 na. Ay, 8:38. So, yan. I-prepare ko lang to para bukas ng umaga pagkagaling ko ng aking trabaho ay i-assemble ko na. Kasi ngayong gabi papalamigin ko muna siya. So yun. Haluin ko na yung ating mirang at saka yung ating butter. Ating butter. Lagay ko na sa molde. Salang ko na po mga kaberks. Yan, unang salang. 45 to 1 hour yun mga kaberks. So, ayan na yung ating cake, mga kaberks, yan. Mainit pa tong mga to. Kahango lang sa oven. And then, ito yung 2. Ito, medyo malamig na. Ito, as in, mainit pa talaga. So, yan, 4 na piraso yan, mga kaberks. Bukas ko na to assemble. Dahil ang oras natin ay mag-11 na. At inaantok na ako. So, yun lang mga kaberks. The next day. Good morning mga kaberks. Today is Friday. Isang napaka-bising week ngayong linggo na to. Isang napaka-bising linggo sa linggong ito. Ang gulo, di ba? Di nakapag-upload si Kiro ng Wednesday yata yun. Dahil talagang yung schedule namin ay sagad-sagad. Tapos, busy talaga mga kaberks. Tingnan nyo, meron akong pa-order. Actually, si Kiro pala. Merong siyang pa-order na 4 na yema cake. Yan. Na binake ko kagabi. Ayan. I-deliver ngayong umaga. Yan.
And then, dalawang ubi custard. Ayan mga ka-Berks. Ang ubi custard. Ay! Muntik na malaglag. Then, lalagyan ko siya ng sticker. Ayan. Alam niyo ito, in-order ko lang to sa Temo. Handmade with love. Parang mali pa yung ano, no, handmade. Parang hindi para sa pagkain to. Pero, okay lang. Lagyan ko lang siya ng sticker. And then, bukas, meron akong pa-order na puto at kutsinta. Magiging busy talaga tayo ngayong ano na to, week na to. Ayan, no, tignan nyo. Yan. May ganyan siya. And so, ano ko to, ipapak ko to. Ilalagay ko sa plastic individual para pag dineliver ni Kero, ano lang siya, hila lang ng hila. Ganon. Maulan ngayon, alam nyo, sa city. Nakakalbo na yung, yung mga puno doon. Tapos dito, medyo naninilaw na. Kagabi pa to yung ulan na to. Nakakatamad ng pumasok mga ka-Berks. Kasi maginahon, malamig na. Ganitong araw, kalagitnaan ng buwan, last year, maano na siya, medyo madilaw. Parang mas mabilis manilaw yung mga dahon last year kumpara ngayon. Sana ngayong winter, sana hindi masyadong maraming snow. Kagaya nung nakaraan. Grabe. Last year, October, nag-snow. October pa lang, unang patak ng snow. Last year ay October. Tapos late na rin natapos yung snow. April na may snow pa. Nung ngayong taon na to. Sana ngayong winter naman na December. Sana hindi gaano. Yung mga winter jacket ng mga bata, hindi ko pa nalalabahan lahat. Kasi gamit lang sila ng gamit. Lalo na si Sam. Halos ayaw mag-ulit ng damit. Sabi ko sa kanya, yung sweater niya pwede niyang gamitin ng twice or thrice a week. Pero hindi. Gamit lang siya ng gamit. So, ayun. Ako pa lang dito sa bahay. Kakarating ko lang talaga, as in. Unahin ko tong gawin, tapos magsasaing ako, tapos may ulam naman na kami dyan, yung ulam namin kagabi na hindi kami nakakain kagabi kasi anong oras na. So, ito yung gagawin ko mga ka-Berks. One hour later. Tapos ko na napak yung mga cake mga ka-Berks. Gugutom na ako. Ang tagal pa ni Kero. Anong oras na, oh? Pasado alas 11 na 11:15. Wala pa siya. Ulam namin kagabi ay hipon. Hindi nagalaw. So, dahil ang ulam namin ang hipon, kailangan ko pang magluto ng isa pang ulam or pang merienda. Kasi maunang umuwi si Sam kaysa kay Reng-Reng ngayong araw. Pag Friday, maaga siyang nauwi. Kailangan may pagkain na bago ako umalis. Bago kami pumasok. So, ito yung iluluto kong pagkain niya. Ano ba tawag dito? Sausage. Sausage na ibabalot ko sa bacon. Dahil si Sam ay hindi kumakain ng hipon mga ka-Berks. Alam nyo ba, ang tawag niya sa hipon ay ipis. Nung maliit pa siya. Siguro mga 3 years old, 4, mga ganun. Pag nag-uulam kami ng ganun sa Pilipinas, hindi siya kumakain. Dahil yun daw ay ipis.
Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung idea na yun, na ang tawag niya sa hipon ay ipis. Siguro ang tingin niya sa hipon ay ipis, gawa nga nung may mga ganun-ganun. So, yan. Gaganyanin ko lang siya, yan. Ibibilot ko lang yung bacon, ay yung sausage. Chicken sausage to mga kaberks. Ibibilot ko lang siya na ganyan. And then, isasalang ko sa air fryer. Ito lang yung pinakamabilis na pagkain na pwede nilang kainin pag wala ako. Or pag nandito si Rengreng, magluluto yan ng pagkain kung ano-ano lang dyan na meron sa ref. Kaya hindi ako nagpapawala ng tinapay dito mga kaberks. Kasi yun yung pinakamabilis nilang pwedeng pagkain pag walang lutong pagkain dyan. Hindi sila mahilig kumain ng kanin. Puro tinapay. Kahit nung maliliit pa sila, si Reng ganun din. Lagi akong namimili ng ano nun, ng buns. Bun. Mimili ako lagi ng bun. Lalo na sa Laguna noon kasi ang daming bakery nung nasa Landayan pa kami. Iba't ibang klase ng tinapay. Pan de coco, yan, Spanish bread. Paglabas lang ng bahay namin, ilang minuto lang na lakaran papunta dun sa may labasan namin. Sa may labasan dun sa tinitirhan namin. May mga bakery na. Ito, gagawin lang nila tong papak. Madalang lang nila to iulam, kinakain lang nila ng ganito. Pag nasa trabaho ako mga kaberks, hindi ako nag-aalala na magugutuman sila. Mas nag-aalala pa ako pag nandito sila sa bahay. Kaysa pag nasa school. Kasi sa school, kumakain na sila. Libre yung ano nila, lunch nila doon sa school. Pag ganitong Friday, cheat day nila ngayon mga kaberks, Friday. May cheat day din sila sa school. Ang pagkain nila niyan, may mga sweets. Pag minsan, pag uwi ni Sam, pag uwi nilang dalawa, nagbibidahan silang dalawa, naririnig ko minsan, nagkukwentuhan sila. Sabihin ni Reng, ay sasabihin ni Sam, ate, alam mo ba yung food namin sa school ngayon? Pizza, ganyan-ganyan. Pizza, tapos minsan daw may ice cream. Minsan naman may chocolate, ganun. Ganun din kay Lareng. Kay Lareng din libre din yung food nila. Yung lunch nila ba? Tsaka pag Friday, iba-iba daw yung putahe ng yung parang sweets nila. Sa school. Malapit na naman ang dito. Magbabakasyon na naman sila. Yung autumn break. Mga October. Kapag hindi pa maulan sa October, kung hindi pa siya gaanong malamig, naggagala kami mga kaberks. Pumapasyal kami pag may time kami. Basta pag may time kami, pumapasyal kami lagi. Basta maluwag ang oras. Pinaka-banding na namin yun. Pero itong na to, after namin nag-ikalinin, hindi pa kami pumapasyal. Sabi ko kay Kiro, mag-tour kami sa Sweden bago magpasko. Kaya lang, nabalitaan namin mga kaberks, may case na pala dito ng Mpox. Sa Sweden, meron parang 2 case na yata, 2 pasyente.
So, no muna tayo. Baka mamaya nakaligtas na tayo sa COVID. Hindi naman tayo makaligtas sa Mpox. Baka mamaya magurgur tayo ng Mpox, kaya wag na. Nananahimik na lang kami dito sa Finland. So, yan. Marami na to. Yan na yung pinakapagkain nila habang nasa trabaho ako. Pag may mga iluluto naman dyan, nagluluto si Reng. Mahilig sila sa itlog yan. Si Reng gumagawa ng egg sandwich. At kung ano-ano pa dyan, si Reng, lalo na ngayon kasi ang course niya pala mga kaberks ay catering and restaurant. Ano ba yan? Catering and restaurant chef. Yun ang ano niya, course niya. Hindi siya totally hindi siya, kumbaga branch siya ng culinary. So yun ang course niya. And then hindi ko alam kung lilipat siya sa baking and pastries. Pinag-iisipan niya pa. Kaya lang pagka lumipat daw, ang sabi sa kanya ng teacher, kapag lumipat yata siya ng course, parang magbabayad yata siya. Hindi ko alam kung magkano yung babayaran. Parang may babayaran siya pag lumipat siya kasi naka-enroll na siya. Though yung niya ngayon, yung course niya ngayon, yung pag-aaral ay libre. Pero ang advice sa kanya ng teacher niya. Pero gusto rin naman niya. Kasi nanghingi siya ng advice dun sa dati niyang teacher. Kung ano yung pinakamagandang course na madali siyang makakapasok. Na mas marami siyang opportunity mapapasukan. So, ang inano sa kanya, ang sinuggest sa kanya ng teacher niya is, yun nga, catering and kitchen chef. So, yun ang kinuha niya. Gusto pa rin naman niya yun. Gusto naman din niya. Gusto din niya ng pastries and baking. Nung isang araw, last Friday, binigyan na sila ng project. May assignment sila. Gumawa siya dito ng ano ba yun? Apple pie. So, yun. Yun lang. Na-share ko lang sa inyo mga kaberks. Hindi siya totally culinary. Kasi may nag-comment dyan, culinary daw. Culinary, branch ng culinary. Yun yung course niya. Kasi tinanong ko din siya. So, isasalang ko lang to sa air fryer. Mga 10 to 12 minutes. Pagka bacon, hindi ako nagpre-prito. Mas maganda yung in-air fryer siya para nalalaglag yung oil, yung fats niya. So, mas masarap pagka na air fryer. Tapos may natirang 3 piraso. Mga kaberks, kain tayo. Yan yung mga pa-order ko na yema cake. Yan, meron tayong yema cake na for deliver. 4 to mga kaberks. Yan. In-order ko yung mga katrabaho ko dun. Order naman sila, di ba? Support ang business. Supportado. Kaya ulam natin mga kaberks. Yan, ulam pa yan kagabi. Kaya lang di ako kumain kagabi. Yan ang ulam. Hipon. Nati ilaw, madilim. Ito, kusina. Takay po kas may ilaw. Yan, may ginawa si Jen dito na, ano ito ma? Custard cake. Custard cake. Yan o. Eh, bawas na, kumain na si Sam eh. Tikman natin yan mamaya. Custard cake mga kaberks. Yan. Ito natilaw para maliwanag.
Yun, oh. Ginagawa niya to kagabi nung dumating ako eh. Ito natin. Yung isang ano doon, custard cake. Kaya ano, PJ? kay Nina. Sarap. Sarap. Kanina kayo? Kay Nina. Tutulog ako. Alauna na mga ka-Berks, oh. 1:30, alis na kami. Kakain lang kami sandali. Napaiglip ako dun sa sopa pagdating ko. Si Jen, dumating ako, natutulog. Piprepare lang kami ng pagkain tapos malarga na kami. Eto. Kain na tayo. Deliver ko ito mamaya. Alright. Ulam natin ay hito. Asa si Sam? Kumain na sila. Oo, ang dami nito ah. Ba't puro ganito lang kinain niya? Wala akong sausawan. Ito na yung sausage na may bacon. Ito pa ako. Sawan. Toyo? May sukal. Napay ang tubig. Lagay ng simit. Kain tayo mga ka-Berks. Thank you Lord sa masarap na blessings araw-araw. Amen. Let's eat! Yun. Pasok na kami mga ka-Berks. Nantay ko lang si Jen. Wala pa siya. Mauna na ako sa sasakyan. So, meron tayong delivery ngayon ng yema cake. 4 na piraso. Ayun. Mauna na ako sa kanya. May scooter naman yan. So ayun mga ka-Berks. Ayan, dito ko na tatapusin yung vlog natin for today's video. I hope nag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy kayo mga ka-Berks, please subscribe, like, and share. Yun, kumikitang kabuhayan. Bye mga ka-Berks. Kitos.